Isang pag-ibig na hinintay, ang kwento ni Clara at Mateo. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng mga bundok, may isang dalagang nagngangalang Clara. Si Clara ay kilala sa kanilang bayan hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kundi pati na rin sa kanyang pagiging masayahin at matulungin. Anak siya ng isang manghahabi at araw-araw ay makikita siya sa kanilang tindahan, abala sa pagtulong sa kanilang kabuhayan. Samantala sa kabilang bahagi ng bayan, may isang binatang nagngangalang Mateo. Si Mateo ay isang tahimik na tao, isang pintor na ang tanging inspirasyon ay ang kalikasan. Sa kanyang murang edad, nakalikha na siya ng maraming obra maestrang hinangaan ng kanilang mga kapitbahay. Gayunpaman, kahit na puno ng kulay ang kanyang mga likha, ang kanyang puso ay tila nananatiling walang kabuluhan. Isang araw ng tag-araw, nagkataong parehong nasa pamilihan sina Clara at Mateo. Si Clara ay abala sa pamimili ng mga tela, habang si Mateo naman ay naghahanap ng pintura para sa kanyang susunod na proyekto. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata nang magkasalubong sila sa isang masikip na pasilyo. "Pasensya na," sabi ni Mateo, habang pilit na inililigtas ang isang lata ng pintura mula sa pagbagsak. Napangiti si Clara at tumango. Wala yon. Hindi nila alam na ang simpleng tagpong iyon ang magiging simula ng isang masalimuot, ngunit magandang kwento ng pag-ibig. Lumipas ang ilang linggo at muli silang nagkita sa isang pagdiriwang sa bayan. Nagkaroon ng isang paligsahan ng sining at isa sa mga obra ni Mateo ang tampok sa eksibisyon. Nagulat si Clara nang makita ang isang painting ng isang babae sa gitna ng isang bukirin. Ang babaeng iyon ay tila pamilyar siya. Lumapit si Clara kay Mateo na nakatayo sa gilid, nagmamasid sa mga tao. "Ikaw ang gumawa nito?" tanong niya. Tumango si Mateo, bahagyang namumula. "Pasensya na kung napansin mo, ikaw kasi ang inspirasyon ko." Mula noon, nag-umpisa ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang mag-usap tungkol sa sining, buhay at mga pangarap. Si Mateo ay natutong magbukas ng kanyang damdamin, habang si Clara naman ay natutong makita ang mundo mula sa mga mata ng isang pintor. Ngunit hindi laging maaliwalas ang panahon para sa kanilang dalawa. Dumating ang isang pagkakataon na kailangang pumunta ni Mateo sa Maynila upang sundan ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na pintor. Ang kanilang mga usapan ay napalitan ng mga liham at tawag sa telepono. Kahit napilit nilang pinanatili ang koneksyon, unti-unti nilang naramdaman ang agwat sa kanilang mga buhay. Si Clara, na naiwan sa kanilang bayan, ay nagpatuloy sa pagtulong sa kanilang pamilya. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, naramdaman niya ang lungkot ng pagkawala ni Mateo. Makalipas ang 2 taon, bumalik si Mateo sa kanilang bayan. Isa na siyang kilalang pintor, ngunit may kulang pa rin sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbabalik, agad niyang hinanap si Clara. Sa kabila ng kanilang agwat, hindi nawala ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Sa isang tahimik na gabi, inimbitahan ni Mateo si Clara sa kanyang lumang studio. Sa gitna ng mga canvas at pintura, ipinakita ni Mateo ang kanyang pinakabagong obra, isang larawan ng dalawa nilang silweta sa ilalim ng isang puno. "Clara, ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na nangangarap. Ikaw ang tahanan ko." Hindi nakapagsalita si Clara. Ang kanyang mga luha ay sapat na upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal si Clara at Mateo sa ilalim ng parehong puno na nasa painting ni Mateo. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao sa kanilang bayan, isang kwento ng pagmamahal na kayang lampasan ang lahat ng balakid. Hanggang sa kanilang pagtanda, patuloy silang nagmamahalan.